Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng linggo, August 23 na po, 2026. Meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, i-like ho at i-share nyo yung ating update para mas marami ho mga panood. So ito po ang ating version na meron tayong TV ginagamit. Ang habagat po o southwest monsoon ay unti-unti na ho ulit lumalakas o nararamdaman na natin yung paglakas ulit ng habagat lalo na ho kahapon dahil po yan sa banta ho ng bagyong Saudel na may potential na maging super typhoon. Pero ngayon po sa pinaka-latest na update natin, tatlong bagyo po ang ating minomonitor. Ito pong dating bagyong Neneng ay naging LPA na po ito pero bumalik ho sa pagiging tropical depression, no? Ngayon alamin natin. Etong dating bagyong Neneng ay meron pong international name na ngayon na tropical depression Gainari. Ito po ay merong lakas ng hangin. Nandito po yan na merong umaabot po sa 55 kilometers per hour at merong bugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ang pagkilos naman pa northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Ang nakikita natin senaryo dito kaya bakit o kaya naging tropical depression ulit o lumakas ulit dahil po dito sa bagyong Saudel. Sa sirkulasyon ng hangin yan, nadadamay po yung mga bagyong nasa labas ng ating par. At ito po, yung isa pa nating bagyo, tropical depression sa misilangan po ng Mindanao. Meron pong lokasyon na 1,065 kilometers east of Eastern Visayas. Medyo mas mahina ito ng konti, 45 kilometers per hour lakas ng hangin niya at may bugso na umabot sa 55 kilometers per hour. May pagkilos naman pa northward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito pong tropical depression na ito sa may silangan po ng Mindanao ay nakikitang magkakaroon ng pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility ng sandalian lamang. And then, ito ilalabas din dahil itong Typhoon Saudel na banta ng super typhoon ay hahatakin itong mas mahinang bagyo. So, mangyayari ho dito yung tinatawag natin na Fujiwara effect. Ngayon, alamin natin, ito lumabas na sa monitoring screen natin. No nakaraan, nakatago pa yan. Itong bagyong Saudel po ay meron po itong lokasyon sa ngayon mga kababayan na 2,565 kilometers dito po sa may bandang east of Northern Luzon. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na umaabot na po sa 150 kilometers per hour. Medyo malakas po. At ang kanyang bugsuho ay umaabot sa 185 kilometers per hour. Talagang ito ay typhoon category na, no? Kapag ang isang bagyo ay nasa typhoon category na, papunta na huyo sa pagiging super typhoon. So yung binigay kong update kahapon na aabot sa 240 kilometers per hour lakas ng hangin, totoo po talagang aabot po kasi banta ito ng super typhoon. Ang super typhoon natin, 185 kilometers per hour pataas. So, mas mataas pa yung posibilidad na pwedeng mangyari. Ganito po ang sitwasyon. Explain ko sa inyo mangyayari. Ito pong Typhoon Saudel, malapit na po maging super typhoon, ay inaasahan na lalapit dito sa misilangan po ng extreme Northern Luzon at hahatakin niya ang habagat o southwest monsoon. Pagdating po by next week, Monday sa Tuesday, diyan muling mag-intensify o lalakas ang habagat at mararamdaman ulit natin ang mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ho ng Mindanao. Ang senaryo naman nakikita natin sa bagyong Saudel, dalawa. Pwedeng pumasok ito sa par at pwede ring lumabas. Ganito po, no? Medyo komplikado kasing sitwasyon. Meron kasing tropical depression dito na malapit din pumasok sa par, nasa boundary na natin. Kapag itong nauna, tatawagin huyang bagyong Obet. And then kapag ito namang bagyong Saudel pumasok sa par, by next week, tatawagin namang bagyong Pilandok. Alphabetically ho yung bagyong pangalan sa atin Saudel kasi international name. So wag ho kayong maguguluhan. Uulitin ko, ang tsansa hahatakin itong mahina ng bagyong mas malakas. Kahit pumasok sa parito, lalabas din agad. Itong tropical depression sa labas, dating bagyong Neneng, walang direktang epekto. At ngayon, alamin natin yung forecast weather condition o yung mga lugar na unti-unti na ulit naapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Ilocos Region, kasama ang Cordillera Administrative Region, Batanes pa rin ho, kasama ho ang Cagayan, Zambales, Bataan, ang Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga, medyo dumami na naman yung mga lugar, ay makakaranas po ng cloud
cloudy skies lalo na po ngayong hapon with scattered rains and thunderstorms. Kalat-kalat po na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat o southwest monsoon. Tulad na ang isinabi, medyo matatagalan pa bago mawala ang habagat at nakadepende yan sa mga bagyo o low pressure area na malapit po. Hanggat merong mga bagyo sa loob at sa labas ng ating par, hindi po mawawala ang habagat o southwest monsoon. Kasi nga tulad na ang sinabi, 5 hanggang 7 araw lamang na walang bagyong pumasok, hihina talaga ang habagat. No? Pero ngayon, humina ito ilang araw lamang, monsoon break pansamantalang pagkawala o paghina ng habagat, and then babalik ulit sa kanyang pagkalakas. At sa area naman po, nalalabing bahagi ng Maynila, nalalabing bahagi ng Luzon, asahan din natin ang maulap na kalangitan dahil po sa banta ng habagat at may mga pag-uulan po sa hapon at sa gabi. Kaya magdoble ingat po tayo mga kababayan. Nalalabing bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, localized thunderstorms naman ang ating paghandaan dyan. Lalo na ho sa hapon at sa gabi na minsan may dalawang kategorya. May thunderstorms na mahina, merong severe thunderstorms na malakas ho talaga ang nagiging epekto. Kaya ano man ang mangyari sa sitwasyon dito nga po sa Typhoon Saudel, maging super typhoon man siya, ang maganda ho nito hindi naman siya maglalandfall sa ating Philippine landmass. Kasi ganito po, no, ang epekto lang talaga nito yung pagpapalakas sa habagat o southwest monsoon. Tandaan nyo mabuti kapag mga tropical depression, tropical storm na bagyo, hindi na kayang palakasin ng habagat kapag humina. Ang tanging kayang magpalakas sa habagat kapag humina ang habagat ay yung mga typhoon na super typhoon category ho na bagyo. Kahit po malayo yan sa ating landmass, basta nakikita sa monitoring domain o sa monitoring system natin, kaya nitong instantly palakasin po ang habagat dahil sa lawak ng radius sa vicinity ng hangin nito o yung tinatawag natin na wind field o rain bands ay kayang-kayang hatakin po ang habagat. So paalala ko, ugaliin pong mag-ingat, magdala ng payong jacket kapote, panlaban sa mga biglaang pag-uulan o bugso ng hangin dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ako pong muli si Kuya Francis, ang inyong tagapaghatid ng balita para ngayong umaga at palagi po tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat.